Doc Edsel, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat ng nanonood na nakikinig. Good morning po, Doc Edsel. Thank you Morning. for being with us kapag meron po kami mga katanungang medikal, no? Ikaw talaga lagi kang nandyan. About your post dito po sa Facebook, tungkol nga po dito sa mycoplasma na sinasabi nyo, there's nothing mysterious, para lang mas ma-explain po natin. Ano po bang pinagkaiba nitong mycoplasma sa COVID-19? Yes. So yung mycoplasma po, isang klaseng bakterya po ito. Yung COVID kasi, yung SARS-CoV-2 na nagkakos ng COVID, ito po ay virus. So yung mycoplasma, bakterya siya at nagagamot siya actually ng antibiotics. So alam naman namin na meron talaga yung tinatawag na atypical pneumonias at isa sa nagkakos nito ay yung mycoplasma. At ngayon po ba, dumadami po ba yung bilang nitong mycoplasma? At same din ba sila ng mga sintomas ng COVID-19? Well, yes, respiratory infection po yung mycoplasma. So, yun, ubo, sipon, lagnat, yun po usually yung nararamdaman kung ang isang tao ay may mycoplasma. Ang kakaiba lang sa mycoplasma is, yun nga, aside from the fact na bacteria siya, kayang gamutin ng antibiotics, yung pneumonia niya, kung titingnan mo sa x-ray, mukhang masama talaga. Pero naglalakad yung tao, kaya ang tawag namin dyan ay walking pneumonia or atypical pneumonia. Kasi kung yung regular na bacteria, hindi mycoplasma, may nagkukos nung ganong kasama na x-ray, usually nasa ospital na yung tao. So, ang ibig sabihin lang nun is relatively mild yung symptoms nitong mycoplasma kung ikukumpara sa pneumonia na dudulot ng ibang bakterya. At nagagamot rin ito po ng antibiotics. Chat, sinabi niya kanina, Atypical. So, paki-differentiate lang po yung atypical sa typical. Mm-hmm. Yes, so yung typical na pneumonia, yung bacterial pneumonia, ang nagkukos nyon, usually yung tinatawag na Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, may mga ganitong klaseng bakterya. Pag pneumonia ka nun, usually, lalo na sa mga matatanda, masama po talaga yung tama sa kanila. As in, a lot of times na-hospital sila. Kaya nga meron tayong pneumonia vaccine para dun sa Streptococcus pneumonia na nakakapagdulot ng matinding pinsala lalo na sa mga matanda. Itong atypical pneumonias, actually hindi ang mycoplasma yan, may dalawa pa yan, Chlamydophila at yung tinatawag na Legionella. Itong mga pneumonia na ito, yun nga yung tinatawag na atypical pneumonias dahil hindi siya katulad ng usual bacterial pneumonia. Bagamat may chance na maging malala rin, lalo na yung tinatawag na Legionella. So ang mga mga terms na to, ginagamit lang ng mga doktor para more or less alam namin kung paano gagamutin ng isang tao. Dahil iba ang treatment ng atypical pneumonia at yung tinatawag na typical pneumonia. Oo, pero mas yung pong atypical ay hindi gaanong malala compared to typical pneumonia? Well, in general, no, pwede rin siyang maging malala like any other thing. Merong severe, merong mild, merong asymptomatic. Pero yung paggamot namin sa atypical pneumonias, gumagamit kami ng ibang klaseng gamot compared dun sa typical pneumonias na ginagamitan namin ng mga ceftriaxone, mga amoxicillin, ganon. Yung atypical pneumonias, yung gamutan sa kanila, ibang klaseng antibiotic katulad ng tinatawag na macrolides, yung mga azithromycin. So yun lang po. Actually, ang importante is kung may pneumonia kayo, kailangan magpakita talaga kayo sa doktor. Kasi yung mangyayari dyan is kung hindi natin mabigyan ng lunas ng mabilis, lalo na kung masama yung pneumonia, sa ospital po talaga ang bagsak nyo. Ito pong bang mycoplasma ay same din ng kung papaano malalaman kung may COVID ka? Ganong klase ng test din ang ginagawa? Hindi po. Actually, medyo mahirap malaman kung may mycoplasma ang isang tao dahil hindi ito nakukulture, hindi katulad ng mga ibang bakterya. Mahirap talaga siyang i-culture. Wala pang magandang test para sa kanya. Pwede kang mag-PCR pero kakaibang PCR po ito. Medyo mahal. Kasama po siya ng tinatawag na respiratory panel. So, hindi po siya usually nadadiagnose ng paggamit ng lab test. Usually, pag nakikita lang namin yung pasyente sa x-ray, merong medyo masama. And about 1/3 of people with mycoplasma nagkakaroon ng rashes. So, yung isa pa yun sa kakaiba sa mycoplasma. So, in general,
Ang ginagawa namin dyan, kung sa tingin namin ay mycoplasma, kukuha po kami ng x-ray at magbibigay po kami ng antibiotics. So, ito po bang post ninyo, Doc, ay dahil tumataas yung bilang ng merong may mycoplasma o dahil gusto nyo pong labanan yung mga kumakalat ngayon online about this, about dito mismo sa sakit na ito? Well, both. Mas may nakikita kami na suspected mycoplasma cases, lalo na yung mga taong may ubo, sipon, tapos meron silang rashes. Okay. Aside from that, narinig naman natin na nagkakaroon ng mga matataas na cases of respiratory illnesses sa China. Yes. Kasama po dito COVID, influenza, respiratory syncytial virus or yung RSV, at kasama na rin po dyan yung mycoplasma. So yung rashes po na binabanggit ninyo na mayroon ang isang taong may mycoplasma, sa buong katawan po ba ito o saang parte ng katawan? Usually po buong katawan, only about 1/3. Hindi naman lahat nagkakaroon ng rashes. Mga 1/3 of them get those rashes. At meron pa pong iba na mas masama yung rash, pero mas rare po yun. Pero pag nakakita kami ng taong may ubo, sipon, nilalagnat, tapos may rashes, usually iniisip po namin yung mycoplasma. So kung ikukumpara natin, for instance, ang dengue, may rashes yan, may lagnat, pero usually walang ubo, sipon. So kung may ubo, sipon, rashes, yun po, iniisip po natin minsan yung mycoplasma. Rashes na katulad ng rashes po ng dengue ang tinutukoy natin dito? Yung rash po ng yung rash ng mycoplasma, ang tawag po sa kanya para siyang mga plaques and patches. So pwede rin po, yung iba nga kala nila parang food allergy Pero yun nga, yung itsura talaga niya, usually red siya na parang little patches po. Pero ito bang ubo at sipon, ito pong mycoplasma na binabanggit nyo, mas matagal siya compared dun sa normal na ubo at sipon ng tao kapag tinatrangkaso at dun sa kapag tinamaan ka ng COVID-19? Kasi yun nga po yung problema ngayon, mas lingering daw po ngayon yung ubo at sipon, parang hindi tumatalab yung mga gamot. Yes, pwede po yun mangyari dahil ang mycoplasma, as we said, is a bacteria, and in some cases, baka kailangan ng antibiotic para mas mabilis gumaling. So, hindi naman tayo pwedeng mag-self-medicate with antibiotics, so kailangan po talaga pupunta po tayo sa ating doktor para kung mukhang kailangan ng antibiotics, mape-prescribe po natin. At ito pong sakit na ito, tinatamaan din lahat ng edad, bata, matanda, 'di ba? Even po yung mga senior citizens natin. Yes po. And of course, as always, kung meron talaga mga comorbid conditions or nakakatanda, mas mataas yung risk na magkaroon ng komplikasyon. So lalong-lalo na dun sa mga vulnerable populations natin, whether COVID yan or trangkaso or RSV or itong mycoplasma, mas maganda po talaga na makipag-ugnayan tayo sa ating doktor para mabigyan ng karapatang lunas po. Tas, Doc Edsel, yung paghawa nito, parang sa COVID din, kung madikit ka dun sa tao na mayroong COVID, ganun siya kabilis, nakahahawa? Well, it's not as contagious as COVID kasi medyo mas malaki siya kaysa doon sa COVID So medyo mas mabigat siya and hindi siya kasing efficiently transmitted compared to COVID. Pero syempre kung maraming tao tapos hindi magandang ventilation tapos ngayon nagtatanggal na ng mask yung mga tao, mas lalong nakakahawa po talaga. Linawin lang po natin kasi sabi nyo kanina, you posted hindi lang dahil sa tumataas yung bilang ng may mycoplasma, kundi dahil gusto nyo rin labanan yung mga fake news na kumakalat. Para lang po sa mga nakatutok sa atin, kung sakali mo may nakita silang post o napanood nila yung mga info about mycoplasma, ano po dun exactly ang gusto ninyong linawin na wag nilang paniwalaan? Well, unang-una, ang mycoplasma ay hindi po bagong, misteryosong sakit. Alam na po natin ito, alam natin kung paano siyang gamutin, at usually hindi naman po talaga siya nakamamatay. Importante lang talaga bantayan, lalong-lalo na yung mga comorbid conditions. So, huwag tayo maniniwala sa mga nananakot na sinasabi nila na parang COVID ito, magkakaroon na naman ng pandemya. Ayaw na ayaw po natin yan kasi it's very, very disruptive. Madali lang naman po talagang malaman kung ano yung katotohanan, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga doktor, sa WHO, sa CDC, nandiyan naman po lahat ng mga impormasyon na yan. So bago po tayo mag-share ng mga kung ano-anong post, ay i-research po muna natin, alamin po natin sa mga yung reliable sources bago po tayo magkalat ng ganito na pag nakikita po kasi namin, ba't na naman nananakot itong mga tao, alam naman natin yan. Doc, last na lang, baka may mga tanong pa po sa inyo si Sir Ted. Ang pneumonia vaccine po ba ay panlaban dito sa mycoplasma pneumonia?
Hindi po. Ang pneumonia vaccine is very specific to one bacteria. Yung tinatawag na Streptococcus pneumonia, ito po ay nagkakos ng about 60 to 70% of community-acquired pneumonias at masama po talaga ito lalo na dun sa mga matatanda, mataas ang chance na ma-hospitalize and meron ring chance na mamatay. Oh, last na lang po talaga, Hindi, Doc. okay, tuloy mo lang. Hindi, wag kang mag-alangan. Hindi man ako nagmamadali. Hindi ka nagmamadali. Kasi baka marami ka rin tanong. Doc, last na. Dun sa dulo ng post mo, sinasabi mo, flu vaccine. Kanina na pag-usapan namin ito ni Manong Ted, wala pa kasing bagong bakuna na po pwede, halimbawa para po sa amin, na hindi naman kasama dun sa mga seniors at may comorbidity, na po pwedeng iturok against COVID-19. You prefer po na yung mga kagaya po namin ay magpa-flu vaccine panlaban po sa ubo, sipon at anumang mga sakit na nagkalat po ngayon? Yes po, actually, we recommend the flu vaccine for everyone. Dahil po, ang flu vaccine po, ang bisa po niya, hindi lang, actually, it's not as good as preventing influenza, pero mas bumababa yung tsansa na maging worse po ito, lalong-lalo na doon sa mga matatanda. But if everybody gets the flu vaccine, bumababa po talaga ang number of people who get flu and bumababa rin ang number of people who can transmit the flu. And yun nga, hindi ka masyadong confused kasi syempre pag ang isang tao may ubo, may supon, may lagnat, ang daming iisipin ng doktor flu, RSV, pneumonia, COVID. So isa po itong pamamaraan sa pagpababa ng mga iba't ibang klaseng causes ng mga respiratory symptoms. Magkakaroon na rin ng vaccine para sa RSV pero hinihintay pa po natin yan. And itong mga updated na COVID vaccine, hinihintay pa rin natin po kung kailan marirelease sa atin. Pero we should use everything that is at our disposal. Ang pinakamadali po dyan na gawin, lalong-lalo na ngayon, kung maraming may ubo, maraming may sipon, mag-mask po tayo ulit. Okay na? Pwede na. Pwede ka na magtanong. Doc Edsel, atypical and typical. Ito ba'y maaaring sabihin natin na kahalintulad nung asymptomatic at symptomatic? Iba po yan, Manong Ted. Kasi yung asymptomatic, ibig sabihin walang sintomas. Actually, even yung atypical pneumonias like mycoplasma, pwede pong mga 15 to 20% sa kanila asymptomatic. Pero pag nag-x-ray ka, mukhang meron po talagang pneumonia. So iba po yung atypical, iba po yung asymptomatic. So kumbaga, maaring masama-sama ng pakiramdam ko pero kaya ko pa maglakad-lakad at pumasok sa work. Opo, pero yung pala, meron na akong pneumonia. Ganun po yung atypical. Yes po. Mas common po kasi talaga mangyari yon dito sa mga tinatawag natin na atypical pathogens, yung mycoplasma, chlamydophila, and even yung Legionella. Pero merong malalang version pa rin nun. So lalo na sa Legionella, pwede pa rin tumakamatay ng tao. Kaya hindi po perfect yung sinasabi natin na walking pneumonia kasi yung iba, pag malala talaga yung kanilang atypical pneumonia, hindi na rin talaga sila naglalakad. Opo. So, sir, Doc, ito ho bang mycoplasma, bacterial po ito? Pwede niyo ho ba kaming bigyan ng edukasyon yung ating narinig na bacterial and viral na, viral yan. Paano po natin nalalaman yun? Yes po, yung virus at yung bacteria po, ibang klaseng types of organisms po ito. Yung bacteria po, ano po ito? Ang ginagamit po na genetic material po nito ay laging DNA po. Yung deoxyribonucleic acid, kapareho po ng tao, kapareho po ng mga hayop. At maraming klaseng bacteria kasi. Pero in general, ang bacteria, they're actually considered living things and they can reproduce. Yung sa viruses po kasi, iba-iba genetic material. For instance, sa COVID, RNA ang gamit, hindi DNA. Sa HIV, RNA ang gamit, hindi DNA. Ang usual sa virus po talaga ay hindi siya nakakapag-reproduce kung wala po talaga siyang host cell. So in general, ang important na intindihin po natin, yung bacteria, nagagamot po natin ng antibiotics, antibacterials. Yung viruses po, ang gamit po natin dyan, antivirals.
So iba po talaga yung treatment nila. Most viruses in general are self-limited. Ibig sabihin gumagaling. Except lang may mga exceptions lagi katulad ng HIV. Medyo matagal talaga siya. Yung bacteria po, usually pag masama yung infection, important po na gumamit ng antibiotics. Ayun. So usually po kapag bacterial yung pneumonia mo, yan po ay laging antibiotic. Meron bang pneumonia na virus ang source? Yes po, actually, even yung COVID po, meron po siyang, ang pneumonia naman, ang term na pneumonia, ibig sabihin lang naman po, may infection sa baga. Pneumo is air, meaning the air sacs in your lungs, tapos yung pneumonia, ibig sabihin na mamaga po yung ating air sacs. May, ang isang term dyan ginagamit nila, pneumonitis. Pero yung pneumonia po, ibig sabihin may infection na nagkakos ng maga nung ating lungs. Whether this is virus or bacteria or ibang organisms like protozoans, lahat po ng organisms na to pwede mag-cause po ng pneumonia. Opo. Ang doktor ho ba, kahit na walang anuman pong microscopic o laboratory test, maaaring sabihin kung bacterial o viral yung iyong pneumonia? Well, hindi 100%, pero there are indications for us na kahit wala kaming x-ray, papakinggan lang namin yung lungs, tapos titignan namin kung saan yung mga tinatawag na crackles, tapos examine, tapos tatanungin namin yung history kung paano lumabas yung lagnat or kung may lagnat ba. Usually, we can get a reasonable idea of whether something is bacterial or viral. And based on that, kahit hindi kami mag-x-ray minsan or magpa-CBC, sometimes it's reasonable to give antibiotics anyway. Minsan naman, kung hindi kami sigurado, tsaka kami magpapalaboratory po. Okay. Ang sabi po ninyo sa inyong post, huwag kayong inom ng kusa ng antibiotic. Yan po naman din po ang payo nga ninyong lahat ng mga eksperto. Pero sa atin po, pangkaraniwan, kapag ako sumasakit-sakit na ang kasukasuan at dahil sa edad natin, memorize na natin kung tatrangkasuhin tayo, agad tayong umiinom ng paracetamol. At kadalasan naman, mabisa, nawawala. Ito ho ba'y pwede ho namin gawin? Yes po, Manong Ted. Ang paracetamol naman po, ang tawag natin dito ay symptomatic relief lang naman talaga. Siyempre kung nilalagnat, kung masakit ang kasukasuan, these over-the-counter pain relievers are considered safe naman po. Ang important lang is kung hindi talaga nawawala yung cause ng lagnat, medyo baka kailangan na. Kasi a lot of viral illnesses, gumagaling nga ng kusa, lalo na kung healthy ka naman. So in some cases, hindi na lang pumupunta sa doktor, people get better on their own. Pero kung yun nga, medyo tumatagal na or marami po tayo mga comorbids or hindi na gumagana yung paracetamol dahil halos every 4 hours na tayo nilalagnat pa rin, mas importante po talaga pumunta sa eksperto para makasigurado. Opo, kasi nga din po, ugali nga ng marami sa atin yan, di ba? Kaya meron na tayong stock sa bahay ng paracetamol Oo, kapag linagnat, sininat o kaya masakit na yung kasukasuan, may ilang pong mga uri ng paracetamol na sa ating karanasan, epektibo naman. So anong palatandaan po talaga na ito'y kapag ang lagnat ay hindi na po naaalis o ang sakit ng ulo o yung pong kasukasuan ay nagpapatuloy? Yes po, or kung tumatagal na po talaga yung mga sintomas na hindi gumagaling kahit nagre-rest po tayo, or lalong-lalo na pag lumalala, yun po, diretso na po tayo sa doktor. Okay, sige. So, dali lang. Tapos ka na ba, Chacha? Meron ka pa? Okay, meron ka pang tanong. Sige ka na muna. Alam mo naman, pinagbibigyan kita. Maraming salamat, Manong Ted. Tapos ibabalik ka lang ako ulit mamaya pag tapos ka na. Thank you so much, Manong Ted. Doc Edsel, kanina po nabanggit nyo na ang sintomas, no? Ubo, sipon, tapos sometimes may rashes, but not all the time. Ang mycoplasma. Pwede rin po bang sabay na magkaroon ng ang isang tao ng mycoplasma at COVID? At delikado po ba yon pag nangyari yon? Yes po, actually nakakakita po kayo ng tinatawag na mixed infections. Dalawang klase po yung mixed infection. Una, sabay sila nangyari. Kasi alam naman natin, pag sinisipon ng mga tao, natatransmit naman itong mga sakit na to. In fact, kung titingnan natin yung unang namatay sa COVID dito sa Pilipinas, na actually was a Chinese tourist na meron siyang COVID, bukod sa COVID, nag-positive rin siya para sa influenza at para sa strep pneumo. So nagsabay-sabay po yung tatlo sa kanya. Unfortunately, siguro kaya siya namatay. So nangyayari po yun. Pwede magsabay yung mga illnesses, or the other way it can happen is yung tinatawag natin na post
bacterial or mga post-viral pneumonias po. So for instance, nagkaroon ka ng COVID, medyo mababa immune system mo. Pagkatapos nun, pwede ka magkaroon ng bacterial pneumonia. So nangyayari po talaga yon, kaya sinasabi namin kung ang isang tao hindi gumagaling or sumasama talaga yung pakiramdam, important na magpasuri sa doktor kasi baka either iba na yon or kasabay po yung ibang sakit. Ang mycoplasma po ba, ang gamot lang ay antibiotic or pwede ring wag uminom ng antibiotic at gagaling ka pa rin po? Well, some people actually, kung healthy naman sila, most of these illnesses naman kaya namang i-recover. Pero, yun nga number one, pwedeng mas mabilis yung recovery mo kahit wala ka namang comorbids. Or number two, in some people, pwede talaga siyang mag-progress into a severe pneumonia. So, important po talaga na we talk to our doctor. Okay ka na? Sige po, okay. Doc Edsel, dahil nga po sa na-lift na yung ating pong state of health emergency, so nawala na po sa atin yung kaisipan, yung bivalent vaccine. Kami po mga senior, ako nakadalawa akong booster at sana nga po magpapa-bivalent ako, nawala na sa isip ko, no? Sa ngayon ho ba, importante pa rin po iyon? Well, yes, Manong Ted. Actually, important na iniisip pa rin natin na yung COVID is still very much around. Si Presidente nga ngayon, I heard, mukhang nag-test positive na naman siya for COVID, although mukhang mild naman po. Very important po kasi ngayon, sinusuri pa rin ng mga scientists on how important talaga are these updated vaccines. Yung bivalent vaccine actually sa US hindi na nila binibigay. Ang binibigay na nila ngayon is yung tinatawag na updated monovalent vaccine. Kami dito na mga doktor sa Pilipinas, hinihintay pa rin namin kung kailan i-release ng drug companies yung mga updated na monovalent vaccines. Hindi na pa kasi po, kahit gusto man bumili ng gobyerno, pag hindi mag-release yung drug companies, medyo wala po talaga tayong bibilhin. So I think these are all under negotiation. Pero hopefully magkaroon din po, pag lumabas po ito, we do recommend, lalo na dun sa mga senior citizens at may comorbid conditions, ay mag-access po nitong updated monovalent vaccines for COVID. Kayo ba'y nagpa-bivalent, Doktor? Yes po, Manong Ted. Actually, nagpa-bivalent ako October 2022. Nung lumabas siya sa Amerika, dahil meron akong convention doon, halos lahat kami, ito sa infectious diseases convention, halos lahat ng infectious diseases doctors nagpa-bivalent vaccine within 1 month na lumabas siya sa US. Wala pa siya dito sa Pilipinas. Opo. Ngayon ba meron pang stock sa Pilipinas niyan? Wala na po. Naubos po yung ating bivalent vaccine. Mataas po kasi yung uptake nun. Tapos yung ibang vaccines po natin, yung mga lumang vaccines, medyo nag-expire na po talaga lahat. So ngayon, ang DOH is trying to get updated vaccines. Pero ang problema po talaga is yung drug companies, kailangan po talaga nilang ipasok dito sa Pilipinas. At ngayon, medyo malakas yung demand all over the world rin po. So kaya ito na naman po tayo. Kailangan na naman po natin makipag-bargain para makaka-access po tayo dito sa mga ganitong bakuna. So sa ngayon po, Doc, pwede ka magpatatlong booster na kung may available pa na Pfizer vaccine as an example? Yes po, yung bivalent or yung updated na monovalent, kung meron po. Opo, pero ngayon po ba, tingin ho ninyo, sa inyo pong hanay, meron ba kayong report kung meron pang natitirang bakuna ngayon? Dito po sa Pilipinas, mukhang wala po. Kaya nga po nag-negotiate kasi po yung drug companies, yun nga medyo mataas rin yung demanda sa kanila. So, pinaprioritize rin po nila. Okay, sige po. So, ang inyo pong payo sa aming lahat ngayon, yun po, no? Kung sa matataong lugar, mag-face mask ulit, pero hindi na kinakailangan mag-face shield. Hindi na po. Ever since nagbakuna po mga tao, Manong Ted, yung additional protection na yun po, pwede na pong ipagpaliban at this time. Okay, sige po. So Doc Edsel, salamat na marami. Napakarami ho namin natutunan ngayon pong araw na ito. At kami tatawag din sa DOH, mangungumusta, baka po may mga natitira pa dyan bakuna. So pwede ho magpangatlong booster kahit na hindi bivalent. Yun lang regular na na COVID-19 vaccine? Wala po tayong ebidensya na a third booster nung regular vaccine is useful po. So hindi po natin rini-recommend 'yon. Third booster na bivalent po is okay. Opo. Sige. So talaga wala na stock pagkakaalam niyo, doktor, ha? Wala na. Opo.
Ayun, saan kaya makakakuha ng... Bakunang-bakuna ka naman, magpa-flu vaccine ka na nga lang daw, Yung- sabi ni Doc nabanggit mo yung Edsel. flu vaccine. Doc, Oo. ako naman may nakausap na doktor din. Ang sabi sa akin, kasi ang ating naturalesa Oo. ay may panlaban Totoo. kontra sa trangkaso. Ngayon, kapag nagpa-flu vaccine ka, parang pinangungunahan mo na ang iyong naturalesa. Ang sabi nila, kapag ganyan kasi, parang you are tampering with nature. Ano po yun? Tingin nyo? Hindi po totoo yan, Manong Ted. Kasi ang problema, ang gamit naman po natin na sangkap na para sa mga flu vaccine na ganito, ay actually pyesa rin ng virus para ma-preempt lang na mababa yung risk yung ating yung pagka-expose sa virus kasi syempre okay fine you can develop immunity with natural infection. Paano kung natigo dahil doon sa natural infection na yon? Yun yung problema doon, di ba? Kasi yung pag-acquire mo ng immunity through a vaccine is much safer than natural infection. Dahil pag nag-natural infection ka, di tapos na yung boxing. Kung pinatay ka ng natural infection, di wala na tayong pinag-uusapan. Oo nga, no. Nalimutan ko kasi na yung palang doktor ay ahente ng herbal. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Ayan na nga yung nilalabanan ni na Doc Edsel kung bakit siya napapost. Natawan na naman si Dr. Edsel. Salamat, Doc Edsel. Sa ulitin po, Doc, ha? Opa, maraming salamat. Anytime po, Manong Ted and DJ Chacha. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.